Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Boom or si Book of Meme. Yan, kung saan ang sabi po rito ay Book of Meme price to explode and reach $1. Kaya yan, isa po itong tanong. Yan, na meron nga bang kakayahan na akyatin ni Book of Meme ang presyong $1? Yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. May nagaganap po kasi na issue ngayon dito kay Boom. Ayan, at malalaman po natin dito. Boom price prediction. Why is Boom price rising? Ayan, ano nga bang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ni Boom ngayon? Check po muna natin kay CoinMarketCap at yan po yung latest na update sa presyo ni Boom. Ito po ay naglalaro sa presyong 0.01407. Umangat po siya ng 7.52% nitong nakalipas na araw at nitong nakalipas na 7 araw ay yan, bumagsak po siya ng 22.48%. Pero nitong nakalipas na isang buwan ay ang laki pa rin po ng kanyang ibinigay na gain. Yan, higit yan, nasa 1,444.63% yung kanyang binigay na gain. Kaya yung mga nakapag-invest dyan dito sa nakalipas na buwan ay ganyan po yung kanilang kinita ngayon. Kung sila ay ayan, patuloy pa rin na nakahold ngayon ng Boom or Book of Meme. Kaya ayan, ang sabi po rito ay the sudden surge in Boom's popularity really shook things up in the market today. Kaya ayan, yung nitong nakalipas na price surge, ayan, or matinding pag-angat sa presyo nitong si Boom. Ayan, nitong mga nakalipas na araw ay talagang pinagkaguluhan po talaga siya. Ayan, at nagdulot po ito ng kasikatan dahil sa kanyang ipinakitang kahanga-hangang performance. And it wasn't just a coincidence. There was a lot going on behind the scenes. Ayan, hindi lamang daw po ito isang coincidence. Ayan, marami daw pong kaganapan yan sa likod nito. Yan, sa likod ng pangyayari na ito. People betting against Boom, known as shorts, had to close their positions, leading to a rush to buy back Boom. This pushed the price even higher, but experts warn it might not last long before a big correction happens. Kaya yan, yung mga nag-short daw dito kay Boom, yan, ay wala po, sila po ay pinili po nilang sinara yung kanilang mga short position para magbukas ng para bumili na lamang ng Boom. Kaya yan na lamang po yung kanilang ginawa. Kaya kasi pataas, malaki po yung yan, mabilis po yung pagtaas or pag-angat sa presyo ni Boom. Kaya syempre kung pag naka-short, yung mga naka-short ay syempre malaki po yung magiging talo sa kanila. Kaya yan, maging yung mga naka-short ay sumama na rin po sila sa pagbabay ng Boom. Kaya dahil dito ay mas umangat pa yung presyo ni Boom. Ayan. At ngunit may mga eksperto ang nagbibigay po ng babala na ang pag-angat na ito na ang tuloy-tuloy na pag-angat na ito ni Boom ay hindi magtatagal at posible raw po itong makaranas ng isang malaking price correction sa hinaharap. But it's not all one-sided. There were also a bunch of folks who had invested in Boom for the long haul, and they ended up selling off their holdings too, adding to the mix. Kaya ayan, meron na rin pong mga malalaking investors na nakabili ng Boom. Ayan, at malaki yung kanilang mga nabili. Ngunit ngayon ay sumama na rin po sila sa pagsisell or pagbebenta ng kanilang mga holdings ngayon. Now things took a bit of a twist when Binance, the big player in the cryptocurrency world, decided to investigate what was going on with Boom. Kaya yan,
si Binance ay nilista po niya kasi itong si Boom. Kaya dahil sa mga pangyayaring ito ay nagkandak po ng investigasyon itong si Binance. There were rumors flying around about something called Boom Rat Warehouse, suggesting some shady dealings might be happening behind the scenes. Kaya ayan po, meron daw pong kumakalat na mga bali-balita na tinatawag po nilang Boom Rat Warehouse. Ayan. At ito po ay parang may nagaganap na sikreto or parang hindi magandang dealings or sa likuran po nito. Kaya parang may hindi po nagaganap na pangyayari dito kay Boom. Kaya nagdulot daw po ito ng concern or pagkabahala. At galing daw po ito sa isang inside information daw po ito yung naglabas tungkol dito. Kaya nakakabahala po ito kung ano nga ba yung shady dealings na ito na tinatawag nilang Boom Rat Warehouse. With all the drama, Binance jumped in to sort things out, launching an internal investigation pronto. They even put up a hefty reward up to $5 million for anyone who could provide useful info about what was really going on with Boom. Kaya ayan po, kumilos po kaagad itong si Binance para ayusin ang mga ito. Ang kumakalat na balitang ito na kumakalat na rumors na tinatawag nilang Boom Rat Warehouse. At ang matindi pa rito ay nagbigay po ng malaking reward itong si Binance na umaabot po ng $5 million sa kahit sino man na makakapagbigay ng useful information, yung makakatulong na information kung ano nga ba talaga ang nangyayari dito kay Boom. Particular po yung tinatawag nilang Boom Rat Warehouse na ito. Ayan, dito naman po tayo. Ngayon ay meron ba talagang kakayahan itong si Boom na akyatin ang presyong $1? If Sol continues its upward trajectory, it may instill confidence in investors across the market, potentially leading to increased interest in investors in other projects such as Boom. Kaya mukhang may kaugnayan po itong si Boom kay Solana. Kaya kung pag si Solana ay nagpatuloy po sa kanyang pag-angat sa presyo, ay makakaapekto po ito sa pagtitiwalang ng mga investors. At makakasama po itong si Boom. Kasama na po itong si Boom. However, it's crucial to note that while such market dynamics could provide a favorable environment for Boom, reaching a price $1 from its current level of 0.01403 would require a significant sustained price growth. Kaya ngayon ay yung kasalukuyang presyo po ni Boom ay nasa 0.014. Para aakyatin po niya ang presyong $1 ay kakailanganin po talaga niyang lumago. Magkaroon ng malaki or matinding paglago sa presyo. Such a leap would necessitate a substantial influx of capital, heighten investor sentiment, and potentially significant developments within the Boom ecosystem to justify a valuation. Para magawang akyatin daw ni Boom ang presyong $1 ay kailangan daw po na may pumasok na malaking capital or pondo dito sa ecosystem ni Boom. At syempre, dapat na may malakas o maraming mga investor. Yung mga investor ay magkakaroon ng positibong pananaw at malaking pagtitiwala dito kay Boom. At saka maliban po dyan ay kailangan na magkaroon ng matitinding mga developments dito sa ecosystem ni Boom. At kumbaga yan po ay nakamit ni Boom ay mataas po ang kanyang potensyal na akyatin ang presyong $1. While optimistic sentiment and market trends may fuel speculation, prudent analysis suggests that such a dramatic price increase for Boom would likely be a long-term endeavor, contingent upon various factors aligning favorably over time. Kaya base raw po sa mga analyst ay para magawang akyatin ni Boom ang presyong $1 ay isa daw po itong long-term endeavor.
Ayan, mukhang matatagalan po siya na akyatin ang presyong $1. At hindi po niya ito kaagad na makakamit sa short term. Ayan, short term na timeline lamang. Kaya ayan, pero yan, may kakayahan naman po siyang akyatin, pero ito ay matatagalan lamang. Kaya ayan po ang kalagayan ni Book of Meme. Ayan. Nakakabahala nga yung tinatawag nila rito na boom rat warehouse na yan. Kung ano nga ba yung karumal-dumal na nagaganap raw sa behind the scenes nito. Kaya yan, yan po, tututukan natin yan kung ano nga ba yan. Ang laki pa naman ng reward ni Binance para sa sino man na makakapagbigay kung ano yung nangyayari rito kay Boom. Ayan, $5 million. Yan, siguro naman ay may kakanta dyan kung ano yung nangyayari dito kay Boom. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.